ano po ang pinakakaraniwang summer illnesses sa mga bata? Actually, mga common illnesses like say yung mga skin rash, no, bungang araw, eye infection, no, mga acute conjunctivitis or sore eyes, then yung pagtatae or pagsusuka, at saka yung nga nagiging sila prone sila ng kakaroon ng mga skin diseases during summer because of yung increased sweating na lagi silang pinapawisan. Tapos yun nga, kakulangan na rin siguro ng yung hygiene kasi siyempre naglalaro sila sa labas, sa damo, sa lupa, yun. So, ayun ang isa sa mga causes na bakit madalas sila nagkakaroon ng ganitong infection. Okay, yan Miss Annie, no? Ibang-iba kasi yung environment nila ngayong summer eh. Pero Yes, from that's school, correct. alam ko kasi Yeah. meron akong apo ngayon eh, di ba? So yung apo Opo. ko, hinahanapan ng summer activities ng mga magulang nila. Nagpupunta sa wildlife, nagpupunta sa kung saan gym, no? Jungle gym. And totoo yan. Sabi po ni Doc, na-expose talaga sila sa mga iba't ibang mga bacteria, etc. Tsaka sakit. Tsaka Miss Annie, sakit din mula sa mga kalaro nila na hindi naman natin alam kung saan ang galing, di ba? So, Miss Annie, ikaw naman. Thank you very much, Attorney Dot. Doc Hector, susugan ko po itong mga tanong a while ago. Ano yung madalas na nagagawa ng parents na hindi nila alam na nakakapagpataas pala ng risk ng summer illnesses po? Yung pinapabayaan nila na yung mga bata na yung sobrang pagpapawis na natutuyuan ng pawis, hindi nila pinapalitan kaagad ang mga damit, or yung pinapabayaan nila ma-expose sa iba-ibang areas na medyo hindi malinis, no? So, pagbalik nila ng bahay, yun na, nangangatin na yung mga balat, nagkakaroon na sila ng kung anong sugat sa katawan. So, yun, siguro yung pag-iingat ng mother na kailangan dapat makita nila na kung ano yung ginagawa ng mga anak nila, kung tama ba yung iniinom, malinis ba yung iniinom nilang tubig, or yung kinakain ba nila hindi na sira na, kasi pagka summer, mabilis masira ang pagkain because of yung sobrang heat. So, yun, ayun siguro isa sa mga dahilan na kailangang pagtuunan ng mga magulang during this time of na sobrang tag-init or sobrang init ng panahon. Okay, thank you for that, Okay. Doc Hector. At Attorney Dot, doon sa mga magulang na napapanood ito, sana po, ituloy-tuloy nyo mapakinggan ito. Ang interview namin kay Doc Hector. Marami pa siyang i-discuss. Attorney, go ahead po sa inyong tanong. Okay, so eto naman kasi summer talaga ang sarap maglaro sa labas, hindi ba? Para maiba naman yung gagawin mo kasi bored ka sa bahay eh. You see the same people, you have the same toys. So Doc, ang pag-usapan po natin ngayon ay yung pwedeng magkaroon ng dehydration ang mga bata dahil sa sobrang init when they go out. Ano po, Doc, ang mga warning signs ng dehydration at saka heat exhaustion sa mga bata? At eto pa, kailan po ito nagiging emergency at ano po ang dapat gawin? Sige po, go ahead po, Doc. Yes, actually yung heat exhaustion or dehydration, mag-uumpisa yan pagka nakikita mo yung bata, hindi siya umiinom ng tamang dami ng tubig. Usually ang required na during this time, at least 2 hanggang 3 liters a day na tubig na iniinom. Kaya dapat lagi silang well hydrated, even hindi sila nauuhaw. So, ayun. Tapos kung kulang ang tubig sa katawan nila, ito na yung time na na-dehydrate na sila, nanghihina sila, walang ganang kumain, walang ganang maglaro, tapos laging parang nahihilo sila lagi or masakit ang ulo. Ayun na yung initial sign na nagkakaroon na ng dehydration yung isang bata, no? So, pagka ito ay napabayaan at hindi siya na remedyohan or nabigyan ng first aid,
tutungtong ito dun sa mas serious type na pwede nang magkaroon ng lalong lalala ang pagka-dehydrated ng bata, no? So makikita mo yung bata maaring hindi na siya kumikilos hanggang sa yun nga, yung tinatawag nating lethargic, hanggang pwede siya maging unconscious because of yung sobrang dehydration or yung sobrang heat exhaustion. Oo. Okay, talagang Okay. nakakatakot po yan, Doc, no? Makarinig na ganyan, Miss Annie. No, Yeah, that's makita mo correct. na lang yung anak mo, Yan. hindi na gumagalaw, no? Opo. In one moment, Mm. eto, laro ng laro. Yes, Miss Yeah. Annie. Yung binabanggit, susugan ko itong tanong mo, Attorney Dot, na may kinalaman sa pagiging, kailangan yung hydrated lagi yung ating mga kabataan. Dok, sinabi nyo, kailangan, hindi ba dapat maramdaman na uhaw ka muna bago ka uminom? O palatandaan na uhaw ka na, you are already dehydrated? Yeah, tama 'yon. Oo, kasi yung signs na nauuhaw ka na, ibig sabihin kulang na yung tubig sa katawan mo. So, nag-aayang brain, nag-stimulate siya ng thirst. So, ibig sabihin, kailangan mo nang uminom ng tubig kasi kulang na yung reserve mo sa katawan. So, meaning to say, yeah, dapat hindi mo kailangan mag-antay na uhaw ka na bago ka uminom. O mga nanay, ayan, sinasabi ng Doc Hector, huwag niyong antayin na yung anak nyo hihingi ng tubig sa inyo dahil uhaw na sila. Ha? That is a sign na dehydrated na yung bata. So, big sabihin, magbabantay yung nanay. Doc, ano bang dapat na pagbabantay na gagawin ng nanay? Let's say, for example, 30 minutes ago, binigyan ko siya ng tubig. Pagkatapos, how many minutes na aantabayanan ko kung siya ay busy na maglaro sa labas? Para bigyan ko ulit siya ng another glass of water. Actually, yung number of glasses of water per day, usually, yung daily requirement should be 8 glasses of water. Pagka nakita mo na mas kulang sa 8 glasses a day, ibig sabihin kulang yung natitake niya na tubig. Kaya pagka kumari, naglaro siya, pinawisan, yan, dapat meron siyang replacement doon sa pawis na lumalabas sa kanya. So may water siya laging bit-bit or baon. Kaya pagka naglaro, pinawisan, inom siya, no? Paunti-unti, maski 2 to 4 ounces regularly hanggang sa makomplete niya yung 8 glasses a day na regular na intake of water. So plus, pwede mo pang dagdagan yun pagka talagang very active or athletic yung bata. So the more, mas dadagdagan mo. So hanggang 3 liters a day, pwede niyang inumin. Okay. Thank you for that. Okay. Ayan, Attorney Dot. So, Miss nanay, Annie, napakinggan niyo po yan at sobrang napanood. ganda. Oo, sobrang ganda ng point na sinabi mo, Miss Annie. Thank you po. Kasi, di ba ang mga bata, ang mga bata, kapag nag-enjoy na sila, kahit nauuhaw na sila, abay, gusto pa rin nila mag-continue na maglaro lang na maglaro. Correct. Ayaw nilang iwanan yung mga kalaro nila. Ay, naku, doon pa sila sa init ng araw. Miss Annie, dinaanan natin yan kaya alam Opo. natin. That's why it's really up to the parents to monitor your children. Wag po ninyong, Yes. sabi nga po ni Miss Annie, tsaka ni Doc, wag po ninyong hihintayin na pumunta sa inyo yung bata at manghingi ng tubig. Kasi excited yan maglaro di ba? But Doc, okay, this time, eto naman po yung ibahin ko naman po, from hydration, let's now go to the other possible illness that the child can have because of the heat. Yun naman pong problema ng skin problems. Ano po ang dapat pong gawin kapag nagkaroon po ng, number 1, buwang araw. Okay, number 2, sunburn. O kaya mga skin allergies kasi yan po yung pwedeng maging sakit sa skin kapag exposed masyado sa init. At, Doc, kailan po dapat magpa-check up sa pediatrician na kagaya po ninyo? Yeah, okay. Yung exposure kasi ng katawan natin sa init, no? Dapat merong time tayo na kailangan natin lumabas. I-recommend namin na at least from 10 a.m. until 4 p.m. dapat hindi masyadong lumalabas yung mga bata kasi ito yung kainitan ng sinag ng araw.
So during that time, pagka na-expose sila sa sobrang init, so sobrang magkakaroon sila maaari ng sunburn or magkakaroon sila ng mga rashes. So yung mga skin rashes na tumutubo sa kanila during sobrang heat exposure can lead to skin infection. Kasi siyempre, pag nagda-dry yung skin natin, nangangati, kakamutin nila. So may secondary infection kasi yung balat natin actually may mga bacteria yan na pagka kinamot mo at nasugat, yung bacteria maaaring pumasok sa skin natin so magkakaroon na tayo ng mga skin infection. Let's say yung mga no, yung pigsa or yung mga abscess, pwede yun. Pwede dun manggagaling yung infection, no? Naalala ko tuloy, Miss Annie, nung bata ako, talagang malikot din ako noon eh. Napagdaanan ko lahat yan. Nako, yung mga galis-galis. Kasi pag summer, mahilig ako makapaglaro sa mga So, talagang pinsan ko. Mga makulit kuya din ko. pala si Attorney Doc Hector. oo. Ayan, Yeah. pare-parehas tayo. Yeah, that's Yan, normal yan sa bata. Mga bata. Opo, very active si Attorney Dot. Okay. A while ago, nabanggit din ni Doc Hector, Attorney Dot, na kasama din sa mga sakit yung sore eyes. Ayan, okay. Isa sa common na sakit na nabanggit is sore eyes. Paano ito maiwasan? Lalo na ng mga batang mahilig sa swimming pools o kaya sa mga crowded places. Nung bata ako, natatakot ako tumingin dyan. Kasi parang pakiramdam ko, pag natingnan ako ng bata na mayroon din sore eyes, magkakaroon agad ako. Sige nga, Doc Hector, paliwanag niyo nga po ito. Yeah, Kaya hanggat actually. maaari, pagka dumadaan ako, halimbawa naglalaro, hindi ko titingnan siya, tatakpan ko yung, tapos tatakbo ako. Parang tipong ganyan, ha? Doc, sige nga, i-correct niyo nga kung tama yung mga Yeah, mga actually. kakulitan namin ng bata. Actually, yung tinatawag nating eye infection or acute conjunctivitis or sore eyes, ang tawag natin is an infection yan. Maring most commonly, ang cause niyan during this time, pagka sobrang this viral infection. So yung virus, kasi dahil minsan, no, di ba, hindi natin maiwasan, tumingin tayo sa directly sa araw or na-irritate yung mata natin. So, nagkakaroon ng dryness sa mata. So, ang tendency ng bata, kakamutin hanggang, ayun nga, nagkakaroon na ng infection yung mata. So, that's the time na nag-start na nagkakaroon ng red eye or nagkakaroon na ng acute conjunctivitis na nauuwi na sa infection. So, with regards to sinasabi mo na hindi dapat titingin or kuwan. So, kasi virus yan maaaring airborne yung cause niyan. Pagka, siyempre, napalapit ka or ginamit mo yung tuwalya ng may sore eyes at napahid mo sa mata. So, there's a possibility na matatransfer niya yung infection sa mata mo. Pero yung titignan mo lang siya, mukhang hindi naman kagad yung focus ng infection. Oo. So, thank you for that, Yeah. Doc. Na-correct niyo. Bata kasi ako. Oo, kasi infection. Oo. Opo, thank you for that, Doc Na- Hector. na Attorney may- Dot? Correct. Na may memories talaga tayo dyan, Miss Annie. Totoo yan. Yan ang sinasabi sa atin ng mga matatanda na huwag kang titingin dyan. Mahahawa kapag tumingin ka dyan. Yung pala, hindi naman pala. Hindi pala tama yun. ka dyan, Miss Annie. Okay. Nako, may mas malala pa dyan. Nako, Doc, nung bata ako, sinasabihan ako ng mga mas nakakatanda sa akin, yung ihi daw namin. Yan na, Doc. Oo. Diba? yes! Doc, ha? Alam na, Opo. natawa Yeah. kayo. Yun daw ang Oo. kukunin mo, tapos ilalagay mo doon. Yun daw ang Yan, panghihilamos. Grabe. Oo. Sige nga, quick, Attorney Doc. It's good thing that you mentioned that. Doc, tama o mali pa yung paniniwala na yan? Yung practice na yan? Yeah, actually walang medical basis yung paglinis ng mata using yung sarili mong ihi. Kasi actually yung ihi natin is waste product yan ng katawan So the more mag-introduce ka ng infection sa mata. Oo, kaya hindi siya wala siyang medical basis. Para gamutin yung sore eyes. Okay, thank you for that. Nabudol tayo. Nabudol tayo ng mga matatanda ng bata tayo. Anyway, Doc. Okay, kanina Doc, you mentioned to us na one way of avoiding these illnesses is exposure to the sun from 10 a.m. to 4 p.m. No, kung lalabas man sila,
dapat before 10 a.m. o kaya after 4 p.m. But let's go to the other way by which they can avoid illnesses during summer. Ano po ba ang pwede po nilang i-take na vitamins? Number 1. Ano po ba ang pwede nilang ipa-vaccinate, yung mga parents ipa-vaccinate? Ano po yung mga recommended po ninyo na pwede pa pong gawin ng mga magulang para po iwas sakit ngayong summer? Sige po, Doc. Yeah. Okay. With regards to yung ano yung kailangan lang i-take, no? So, yung you can take at least vitamin C with zinc or with vitamin D3, no? That's para ma-enhance yung immune system mo. Kasi sabi ko as I mentioned a while ago during summer, no? Usually yung tendency ng katawan natin bumababa yung resistance natin, no? Because of yung sobrang init. So, kailangan natin mag-take ng parang immune booster, no? So, vitamin C with zinc and with vitamin D3 can help or enhance yung ating immune system, no? Plus, yun nga, yung sabi ko, yung adequate amount of water daily, no? 2 to 3 liters a day or 8 glasses a day is a good prevention para hindi tayo magkaroon ng dehydration or heat exhaustion. Then, yung na-mention mo rin na with regards to yung kailangan natin i-vaccinate. So, we advise na during this time, kasi most commonly ang sakit ngayon are flu virus, ano? So, we advise na magkaroon sila ng flu vaccine. Kasi ang flu vaccine is usually good for 1 year yan eh. Plus, yung other vaccination for measles, for mumps, no? For chickenpox, no? So, kailangan nila rin magkaroon sila noon during this time, no? Yun lang. Okay. Okay, Doc, before I give to Ma'am Annie, this is a very important question because you mentioned that the kids should also have flu vaccine. Doc, ano pong age? Para lang po sa kaalaman ng ating mga nanonood, since you are a pediatrician and alam po ninyo yung mga dapat ibigay sa mga bata, pwede na po ba mag-start ng like 1-year-old ng flu vaccine or there has to be a certain minimum age? Actually, earliest na binigyan namin ng flu vaccine is 6 months old. So, really? yung first time na magkaroon sila ng flu vaccine, 6 months. As early as 6 months, pwede ka na mabigay ng flu vaccine. Then, i-repeat mo siya after a month. Then, after that, yearly na yung vaccine after receiving 2 doses. No? Napakaganda ng mga sinabi po ni Doc. Alam niyo, Doc, talagang i-share ko po itong segment na to dahil ang dami po ninyong naituro sa mga magulang. So, very important daw po ngayong summer that you develop your children physically by giving them outdoor activities or other kinds of activities na sila ay makakapag-exercise. Number 2, mentally, sige, magkaroon kayo dyan ng mga kaibigan, socially, at saka emotionally, at saka ito pa, Doc, idadagdag ko na lang, very important din po kasi ito dahil lumaki po ako na ganito, yung mga music lessons, pati dancing lessons, pwede po ninyong ibigay po sa mga anak po ninyo para po ma-develop din po yung kanilang artistic talents and at the same time, pag meron silang mga kaklase, sila po ay nagiging sociable, nagkakaroon po sila ng magandang development in terms of communication. Doc, this is a very good segment and we would like to thank you for sharing with us your time and your knowledge this afternoon. We hope to have you back very, very soon. Thank you very much to Dr. Hector C. La Forteza, pediatrician of the Fe del Mundo Medical Center, one of our partner hospitals. If you liked or learned from this video, please click subscribe.